Hey guys, welcome to my channel. A few hours ago, kanina madaling araw, nag-post ako sa FB page ko. Sabi ko na-deliver na in order kong barel na hindi barel. Barel na hindi barel, yan ang mga clue guys. Barel siya pero technically hindi siya barel. Tapos bagong luma. Okay, sabi ko, guess nyo yung caliber tsaka barel. Ibig sabihin nyo, what type of gun and caliber. And dineliver siya sa bahay, sa harap ng pinto. So, sabi ko, okay, marami tayong mga puntos na pwedeng i-share sa mga kababayan natin para matutunan nila. Pero una ang lahat, kung nasa Pilipinas ka, yung gun law sa Pilipinas lang po yun. Hindi yun universal. Ano ibig sabihin? May mga Pilipino na dumating sa Amerika tapos bibili ng baril, nagtatanong bakit wala daw gun registration. So, yan yun dapat isipin nyo. Yung gun law sa Pilipinas lang yun. Hindi yan sa buong mundo. So, kada bansa, iba-ibang gun laws. So, know the laws kung nasaan ka. Dapat alam mo yung batas kung nasaan ka. Okay, kasi sakop ka niyan eh. Diba? So, sabi ko, okay, let's make this a teachable moment. So, bumili ako ng barel na hindi barel. Paano yan? Tapos, totoo ba ang balita na pwede kayong umorder ng barel, di-deliver sa bahay nyo? Well, yes and no. Hindi yan, walang clear answer na yes, no. Una-una, generally, bawal. Kasi lahat ng legal na barel na dapat bibilin mo, dapat dadaan sa dealer. Okay? Kailangan mo dumaan sa background check. Hindi totoo na, oy, pwede palang bumili dyan na walang background check. Not entirely true. Okay? So, dapat dadaan sa dealer. So, kung ako, bumibili ako ng barrel online, dinideliver yun sa dealer, tapos pupunta ako sa dealer, mag-fill up ako ng paperworks. Kung wala akong concealed carry, kung hindi pa ako na background check, tatawag sila sa NICS, NICS. Parang national na, background check yon. Tatanungin lang nun kung may record ako, wala. Yun ang background check. Excuse me. So, hindi rin totoo na pwede kang bumili ng barel basta-basta na parang cellphone lang. Okay? May mga nagko-comment pa rin na gano'n eh. Na, ay, parang cellphone lang. Well, yes and no. Less hassle as compared sa Pilipinas sa pagbili ng barel. Pero may background check pa rin. Mas mabilis lang ang background check. Tsaka walang gaanong red tape. Meaning, ang gusto lang malaman ng gobyerno dito sa US, sinabi ko na, nasa US ako, na wala kang record at allowed kang bumili ng barel. Anong ibig ko sabihin? Wala kang record, hindi ka nakulong, or walang kaso na nakasampa sa'yo, or na-convict ka, tapos allowed ka bumili ng barel, hindi ka registered na siraulo, or registered ka na sex offender, mga ganon, no? Yun nga, no? Basta as long as legit na legal citizen ka, walang kaso, gano'n na lang, allowed ka bumili ng barel. Okay, so, eto na. Sabi shoutout kay JNF, ang hula ni JNF, ang binili ko daw, musket. Musket. Doon hindi nakakaalam, guys, yung musket, sinaunang replay na black powder na lalagay mo yung lead ball, lalagyan mo ng wadding, lalagyan mo ng powder, tapos saksak mo sa loob. Basta mga ganun, matagal mag-load. It's a good guess. Kasi dito sa US, pwede kang magpa-deliver sa bahay. Umorder ka online, i-deliver yung black powder, rifle or revolver sa bahay mo. Because they are not considered a threat. So, dun sa magtatanong, di ba nakakamatay yun? Black powder, barilin ka, mamamatay ka. That is true. Pero logically, nobody in his right mind ang gagamit ng black powder sa krimen. In a place where lahat may barel, tapos ikaw black powder, yari ka. So guys, ito na yung in-order kong barel na hindi barel. May bonus pa. By the way, if YouTube is watching, nothing is for sale in this post. It's for educational purposes only. Show and tell video to. And then may kasamang, education. May kasama pa pala dito. Okay. Ano naman pa pala? Uy, ano to? Bumili ako ng, hindi kasama yung mag. Ito yung mag. Ito yung mag niya. Magazine. Ito po ang magazine. Yan.
Hindi ko sasabihin kung saan ko binili, sa comment section na lang, no? Plus kung magkano. Surplus din to. Dalawa. Dalawa lang ang binili ko kasi a long time ago, mayroong gun store dito na magsasara. Binibenta nila on sale lahat ng mga produkto nila. Nakabili ako ng isang ganito. Kaya sabi ko baka parehas yan. Parehas lang naman siguro. Pang ano to eh. Alam ko HK G3 to eh. G3. No? Ibang makapal siya. No? Pero alam ko parehas lang dito. Mas makapal to. Set Me magazine. Ito G3 magazine. Okay. Okay, sinabi ko na yung pangalan. Set Me. Set Me Model C. Guys, Set Me Model C. Ang aking biniling barel na hindi barel. Ba't ko sinabing barel na hindi barel? Okay, bumili ako sa online na gun store ng barel. Pero hindi siya kinukonsider dito sa Amerika na barel. Bakit? I will explain further. May kasama pa, guys. Doon sa option, ay, ang ganda nito Pagka binili mo may bayonet, magdadagdag ka ng mura lang. Kaya sabi ko, sige, tingnan ko nga, ang ganda. Ganda, itong bayonet alone, pagka binenta ko to or binili ko to sa iba, mas mahal. Kaya mas maganda sama siya sa package. Ganda ng condition, no? Set Me. Bayonet, guys, kinakabit to sa dulo ng barel para may extension siya pang, CQB. Ito yung pang CQB nila eh. Bayonet. Ganda ng quality. Ma-appreciate to ni Charles. Ma-appreciate niya. Nagko-collect yan ng mga bayonet. And shoutout, binigyan din pala ako ni Charles ng bayonet. Noong last time na nagpunta siya rito. Ang ganda ng condition. Wow. Kita nyo, plastic ang niya, scabbard or sheet. No, so, nung unang panahon, kaya na nilang gumawa ng plastic. No? Metal dito. Anyway, separate video na siguro yan. So, ito yung grip and trigger pack. Ito, excited ako dito eh. Ano ba itong nakakuha natin? Okay, so, ito. R. Ang marking. Ito, letter T. Ito, safe. Bakit ganun? Bakit may letter T? T, safe, at meron tayong R. Tatlo yung trigger pack. Ayos Can you guess bakit tatlo? Tatlo yung switch. Kasi ito guys is a battle rifle to eh. Battle rifle. Tapos yung grip niya, marking ABS. Okay. TSR talaga TSR. May idea na ako kung ano ibig sabihin ng TSR. Pero quick Google search. Bali, pag nabuo yan guys, ito po ang itsura niyan. Yan siya. Pag nabuo siya. Huwag natin pag-usapan yan. Ayaw ni YouTube pag-usapan yung mga ganto-ganto. Pero yan, malaki malaki yung grip niya talaga. Tapos malaki yung trigger guard. Naka-design for gloved hands. So, ibig sabihin, kung naka-gloves ka, pasok pa rin, komportable pa din. Kompleto, trigger pack. Ang ganda ng nito, hammer. Ang kinis, Kinis, Ginamit kaya to? Sabihin, unused surplus. I don't know, baka ginamit. Pero maganda, Makinis yung hammer. Pati yung loob, walang gaanong gas-gas. Comment down below. Ano ibig sabihin ng TSR? At may tatlong option. Ito naman yung yung tinatawag na BCG tsaka BCG. Nakalimutan ko na charging. Ano ba to?
Yan. Guys, doon sa... ano sa tingin nyo kung ano to? Yan. Ito yung tinatawag na roller. Ito yung hinahanap ko kaya excited ako kasi may mga napapanood ako sa YouTube na may in-order daw sila mga ganitong kit. Kulang ng isang roller. Roller delayed blowback to. Roller delayed blowback. No? So, without further ado guys, yung Set Me, kung familiar kayo sa mga MP5 na roller delayed blowback, ito siguro yung lolo, mga uncle lang MP5. Kamag-anak niya to, no? So, ang Set Me, Spanish made, Set Me C Model C, Spanish made. Kamag-anak yan ng ano pa to? Okay. Kamag-anak ng Stormgower. Yung German na battle rifle. Kamag-anak ng HKG3, kamag-anak ng mga PTR. Okay, ganda naman yung condition ng stock. Dito nalagay yung sling. Tapos sa likod, style, talaga, yung kamag-anak din ng MP5. Kung may nakita kayo MP5, dito lang nilalagay yun sa likod Tapos eto yung recoil guide rod niya. Mukhang maganda rin yung condition ng recoil guide. I don't know kung hindi baka hindi ganong gamit to Ito po. Ayan, meron pa talaga silang kit na sheet. So ito po yung binili ko, no? Ito optional tong bayonet pero sinama ko na kasi konti lang idadagdag mo. So kasama yung mga pins. Asan yung mga pins nito? Ayun. Yan. Tapos nakaiwala yung yung rear sight. 12 tayo. Rear sight. So ang ginawa nila, tinorch cut nila yan, yung receiver para makuha yung rear sight. So, ang mangyayari dito, i-grinder to, tatanggalin yung weld, tapos i-weld sa bagong receiver. Okay, so, ito mga kits na to, guys, galing sa ibang bansa. Hindi ko alam kung saan galing, no? Pero, Spanish version to ng Set Me. Para maidala mo sa US, kailangan tanggalin mo yung receiver. Bakit? Drum roll. Kasi po, dito po sa US, yung, okay ito. Ayun, pwede rin i-adjust, ilang yards kaya ang nito? Long range, short range. Ito pang short range to, malamang. Sa Amerika po kasi, tatlo, madami siyang options. Sa Amerika po kasi, ang considered na firearm ay yung receiver. Receiver lang po ang considered na firearm. Hindi po firearm yung barrel, yung mga trigger pack. Ito hindi po to firearm. Trigger pack lang po to. Pero maganda. I'm impressed. And ito na. Ito na yung pinaka-last na part niya. Which is the barrel and the trunnion. Tsaka yung charging handle. Wow, okay. Ganda. Okay. Set Me Model C. Kaya binili ko to kasi naka-attach na yung barrel. Kasama na yung barrel, no? Kasi kung bibili ka ng barrel separately, mahal. Mahal. Kasi nga, mahirap na maghanap ng ng barrel. Tapos yung trunnion, yung trunnion, yung kinakapitan ng barrel, eto, trunnion to yung nandito, mahirap din yung i-match, ipagkabitin yung barrel tsaka trunnion. Tsaka yun, maghahanap ka pa. Eto, at least one piece na, Sama pa yung handguard. Kung familiar kayo sa HK slap, ito po yun. Nilalagay po yun na ganyan, tapos i-slap na gano'n, tapos tatakbo yun na gano'n. Kasi wala pang charging handle. Ganda, maganda to. Ganda, ayun, nakita ko yung bore. Pati yung bore kita. Ayaw mo lang kita ng camera. Ganda. Pati yung handguard. Maganda. Maganda in a way na wala siyang natanggal na chunk. Ganda. So, if I have to guess, hindi ito ganong nagamit. Baka hindi ito dinala sa mga bundok-bundok. No, surplus. Okay, so what's the catch? Ako, ang tagal ko pinag-isipan kung adjustable ba gas block nito. Galing, adjustable gas block,
Fixed front. Fixed front. Kasi ito yung hinahanap ng lahat na HK slap. I-slap mo yan na ganyan, tapos tatakbo yun na ganyan pag may spring. Ito siya. Wow. Ito part 2 ng receiver na kinat nila. Ay, nako. Masalimuot to. Makapal din pala yung receiver. Oh. Kaya pinag-isipan ko talaga maigi, ano ba, bibili ba ako o hindi? Kasi mahirap gawin to eh. And by the way guys, sabi ko nga no, sa Amerika, ang kinukonsider na firearm yung receiver, yung kinakapitan dito. The rest, pwedeng i-deliver sa bahay. So ito, dineliver sa bahay ito. Sa Pilipinas, ultimo barrel, kinukonsider na firearm. So, yung kaibigan natin si Charles, nung nagpalit siya ng barrel sa UDMC niya, sinurrender niya pa yung luma niyang barrel. Kasi delikado daw yun, no? Delikado. Siguro yung mentality ng ibang Pinoy, kasi pwede ka naman gumawa ng barrel. Pwede ka naman talaga. Actually, plastic, pwede kang mag 3D print ng barrel, di ba? Pero you're breaking the law. Pero kung sumusunod ka sa batas, hindi mo magagawa yon. I'm talking sa Pilipinas, no? Sa Amerika, pwede kang gumawa ng sarili mong barel as long as hindi mo siya ibebenta. I mean, hindi ka magbebenta na gagawin mong business, gagawa ang barel, bebenta mo. Kailangan mo ng permit. Pero kung pang self-defense lang, pwede kang bumili ng mga kits na ganito, tapos gumawa ka ng barel. Okay? So for this project na tawag dito for this project, kailangan bumili ng receiver. Receiver ang kailangan natin. Ito yung roller delayed roller delayed blowback. Okay. Ayan Tama ba? Tama. Ayan lang pala yan. Tapos dapat nandito na yung receiver. Tapos yan, ganyan siya. Tapos ito yung stock na nakasuksok dito. Yan. Yan. Yan yung ating barrel na hindi barrel. Yung trigger pack. Nandito yan. Attach yan dito. Tapos syempre, magazine. Mabigat yung magazine ng set niya. Steel yata ito alin ang kulang? Yung kulang, yun ang i-build. Yun ang catch. Kaya yung iba na di-discourage din bumili ng mga ganitong parts kit kasi mahirap buuin to pinapanood ko pa lang sa YouTube nahihirapan na ako paano pa kaya? No, pag ginawa ko. Tapos kailangan mo ng press. Ano nga doon? Press nga ba tawag doon? Tama, press. Samantalang yung AR-15, kaya mong bumuo sa bahay mo nang walang mga machines. Ito, kailangan mo ng machine. Definitely kailangan mo ng machine para bumuo nito. Pero yan almost complete na siya without that receiver. Receiver lang. May bayonet pa tayo doon sa dulo. Yan. Yan complete firearm. So, yun, ang dami kong na-tackle Ano yung mga pwedeng ipa-deliver sa bahay, ano yung considered na firearm, hindi to considered na firearm, accessories lang to or parts lang siya. Kasi para sa akin perishable. Example yung barrel, dapat hindi yan kinukonsider na firearm. Although pwede ka bumuo ng firearm kung gugustuhin mo talaga, pero perishable yan kasi napupudpud yan From time to time, sabihin pagka mataas ang round count mo, pwede talagang magpalit ka ng barrel. I don't know bakit sa Pilipinas pati yan considered na firearm. Ito ba, sa tingin nyo, dapat ba i-consider to na firearm? Sasabihin na naman kasi, pwede kang bumuo ng barrel Yan ang mo. Okay, lahat naman pwede mong gawin Pero, so according sa American law, pwede kang bumuo ng sarili mong firearm safe. As long as hindi mo siya ibebenta. Anyway, so yan na. Okay guys, so hopefully na-discuss ko yung gun laws dito sa US in a few minutes.
And ano difference niya sa Gunlos sa Pilipinas. Okay? So ito guys, Set Me Model C, Spain. Galing made in Spain to. And in very good condition in terms of the wood parts and the other metal parts. Pati nga yung bayonet, maganda yung condition. Pati trigger pack. Yung ating TSR trigger pack. Okay? Hopefully, may natutunan po kayo or the least is na entertain kayo sa ating video for this Sunday morning. Ito, inatupag ko. Yan. Aking Set Me Model C parts kit na gagawin kong project. Yan. So, ngayon mura pa siya eh. Pero, with other surplus stuff or parts kit, pag nag-dry up na, pag naubos na yung stock, magmamahal na rin. Kaya sabi ko, okay, bumili na ako kahit hindi ko pa kayang buuhin right now for future purposes. So, that's it guys. Kung nagustuhan nyo yung video na to, like, share, and subscribe kasi ayaw ni YouTube mga ganitong contents. See you next time. Bye!